Ito base lang po ito kay kay Ramon Tulfo. Ito pwede niyong sabihin na tsismis lang, no? Pero pwede din natin paniwalaan kasi si Tulfo matalik na kaibigan ng dating Pangulo. 'Di ba? Oh. Bastos pala si Inday Sara Duterte. Sabi niya kasi dito, nung pagkaka-aresto, no, kay dating Pangulong Duterte, sabi niya dito, April 4, o yan, mabuti naman at nagkabati na ang mag-abang Digong at Sara. Kasi hindi daw bati eh. Di ba? Hindi daw hubate, mga kababayan. Sabi ni Sara, kung di lang daw sa pagkakakulong ng kanyang ama sa dahig, baka di pa sila bati. Grabe, nagtatanim ng sama ng loob. Nagtatanim sa kanyang ama, no? Baka talagang siguro madaming madaming pinaguhugutan ng sama ng loob ang ating vice presidente sa dating pangulo. 'Di ba, Cheryl Santamaria? Parang Boss Mark, I am free, ready to mingle, ganun ba? Si Digong nakakulong. Ganun nga. Oh, nagpasalamat pa ang Mokang kay BBM dahil daw kundi sa Pangulo na nagbigay daw ng go signal para dalhin si Digong sa dahig. Di sila magkakabati ng kanyang ama. Alam naman po natin na sarkastiko yung pagkakasabi ng ating Vice Presidente patungkol ho doon. Diba? Thank you kay BBM kasi nagkakaroon kami ng time na magtatay, na mag-ama. Alam natin na sarcastic yun. Kaya ang sagot din po ni Pangulong Bongbong Marcos, sarcastiko din, no? Mabuti kung ako ay nakakatulong. Na hindi naman po na-gets ni Vice Presidente. Medyo sa mga ganong sarkasa mo, mahina ho ata ang Vice Presidente. Kasi sabi niya, hindi yata napansin o hindi yata alam ni Bongbong Marcos na sarcastic yung pagkakasabi kung gano'n, nagpasalamat pa siya. Siyempre, sarcastic din yung sagot ng Pangulo noon. Siyempre, punong-puno ng sarcasm yung kanyang pagpapasalamat kay President BBM. That is, if you're discerning, no? Bago ang dahig drama, malaki ang alitan ng mag-amang Sara at Digong. Makinig yung mga DDS. Makinig. Kung ikaw ay nagbabasa ng dyaryo at nanonood ng TV News, masyado ang pambabastos ni Sara sa kanyang ama. Parang di nga niya ama. Paano na lang? Kaya pala ganun na lang si BP Sara na magbanta ng buhay. Yung tipo bang, BBM, kapag kami nangyari sa akin, ipapapatay kita, no? Si Lisa Marcos at si Martin Romualdez na pinsan mo. 'Di ba? Mga kababayan? Ganun yung sinabi ni ni Sara, mga bossing Pag may nangyari sa akin, may inutusan na ako, ipapapatay ko, pinapapatay ko. Huwag tigilan si BBM, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Kaya pala kung tatay ganyan-ganyan bastusin, biruin nyo. What more kung sa ibang tao? What more kung hindi ka kakilala lalo? Kung maliliit lang ho, no? Parang di niya ama ang turing niya kay Digong sa pambabastos niya mismo sa publiko. Lumaking spoiled brat, no? Si Sara at parang takot si Digong sa kanya. Biruin sa akin, hindi uubra yun, ha? Hanggat nasa poder ko ang anak ko, hindi niya ako pwedeng bastos-bastosin lang. Isang beses nakausap ko si Digong sa Malacanang noon. Nasa pwesto pa siya. Nagsumbong siya sa akin na ibinenta, ipinagbili ni Sara Inday ang tawag niya sa anak niyang babae. Inday ang tawag niya sa kanyang anak na babae. Ang lahat ng kanyang mga big bikes ang lahat ng kanyang mga big bikes na walang paalam. Ibinenta ng walang paalam. Baka po kutos ang abuti sa akin ng anak ko noon kapag gano'n. Syempre di ba pag-aari ko yun. Hindi naman ako nagkulang sa pagpapaaral. Hindi naman ako nagkulang sa pagpapakain. Bakit papakialaman mo yung aking mga ari-arian? Yan, di ba? Yung mga big bike. Sasabihin ng mga dides, Mark, wala ka naman big bike. Kala nyo lang yun. Mahilig kasi si Digong
ng malalaking motorsiklo. Alam naman ninyo, no? Talagang milyon-milyon ho yung mga motorbike ni dating Pangulong Duterte. Tapos ang pamukha sa atin, mahirap lang ho sila. Di ba? Ang pamukha ho sa atin, simple lang ang buhay nila. Nakakulambo, walang ganito, ganyan lang. Nang sinabi ko sa kanya na dapat niyang pagalitan si Sara, napatingin na lang siya sa akin. Nakita ko ng personal kung paano tratuhin ng malditang si Digong. Natutuwa ako at nagkabati na sila. Na-reconcile na sila. At kami din natutuwa. Siguro ho, kung sakali, Madam BP, no, na matuloy kayo sa ICC, ay nako, diyan ho talagang magkakaayos kayo. At least, sa huling mga panahon ni dating Pangulong Duterte, makakabawi ka sa kanya, 'di ba? Bilang anak. Mareresbakan mo siya ng magandang asal. Hindi syempre nasa loob ng ICC hindi na kayo pwedeng paaway-away diyan, no? Maayos na dapat kayo diyan. At kaunti na lang ang buhay ng dating Pangulong Duterte. Dapat pinagsisilbihan na ng maayos yan bilang anak. Bilang bilang isang anak. Wag na natin sabihin kabayaran. Dahil ikaw ay isinilang sa mundong ibabaw. Bilang anak, yun na. Anyway, dakuin na ho natin ito. Ayan. Sabi ni Pion SB, Boss Pasigaw, watching here in Seoul. Gaano ka ba kalakas? Baka mapagalitan ako ng mga kapitbahay ko dito. No? Pion SB, shout out sa'yo na nanonood sa Seoul, South Korea. Sabi, Sir Mark, may kumakalat na naman propaganda, uuwi daw si Digong nila. Ewan ko dyan sa mga yan. Paulit-ulit naman yung mga yan eh. No? Puro ganyan naman yung mga yan. Uuwi na sa September. Diyos ko po. Sino mga gumagamit ng mga yan? Yung mga PDP, maiuwi nila si dating Pangulong Duterte. Ang totoo, wala. Hanggang matapos at kailangan matapos yung paglilitis ng dating Pangulo. Saka lang masasabi kung uuwi o mananatili doon. Di ba? Ngayon, sabi ni Cheryl Santa Maria, aba, mag-like kayo ko konti ng like. Ilan ba like natin? 4,300 viewers. Umabot na naman ng 1,000. Kung ayaw nila, okay lang. Hindi naman nagtatampo yung Mark Ramos. Hindi, yung mga simpleng pagpindot nyo po ng like na yan, malaking bagay na po sa mga content creator yan. Malaking bagay na po doon sa mga live streamer yan. Kasi kapag mas madaming like, mas isineshare po, mas naaabot yung mga kapitbahay yung mga DDS, no, nitong nitong live natin, mas lalong mabubwisit. Di ba? Kung kaaway nyo yung mga kapitbahay yung mga DDS, i-like nyo lang yan, no, para umabot sa kanila yung video natin. Pag napanood, no, sasama ang kalooban, sasakit ang dibdib.